So, dadako na po tayo sa ating paksa at ang paksa po natin ngayon ay may pamagat na magpatotoo sa mundong napupuot. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at ang King James Version, liban na kung babanggitin. Ito na po mga kapatid, ang ating madami-dami na to mga kapatid, pang number 50 na lesson dito sa Ebanghelyo ayon kay Juan. At ang coverage natin ngayon, maiksi lang po, mga ilang talata lang to, mga coverage verses. So kung tawagin natin mga pangunahing talata o main verses, ay yung huling dalawang talata sa chapter 15 at tutuloy tayo sa chapter 16 sa unang tatlong talata. Sa makatuwid 5 talata lang po ito. Kaya babasahin po natin ito ng dire-diretso muna para makita nyo ang coverage nito kung paano ito. So, basahin po muna natin dito. Magsimula tayo sa 15:26 hanggang 27, yung last two verses ng chapter 15. Subalit, kapag dumating na ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu na katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At kayo rin ay magpapatotoo sapagat kayo'y nakasama ko buhat pa ng simula. So, pasok tayo sa chapter 16. Ang mga bagay na ito'y sinasabi ko sa inyo upang kayo'y huwag matisod. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Talagang darating ang oras na ang sino mang papatay sa inyo ay mag-aakalang naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Ang mga bagay na ito'y gagawin nila sapagat hindi nila nakikilala ang Ama o ako man. So yun po ang ating mga coverage verses o mga pangunahing mga talata. Noong mga nakaraan mga kapatid ay napag-aralan natin yung tungkol doon sa pagkapuot ng mundo kay Kristo at sa mga mananampalataya. Kung natatandaan ninyo, no, yung pagkapuot ng mundo, ang title ng lesson natin nakaraan. At nakita natin doon, yung pagkapuot nga ng mundo sa Panginoong Kristo, pagkapuot ng sanlibutan, yung mundo. No? At gayon din ang pagkapuot nila ng sanlibutan sa Amang Diyos. Kasi kapag napuot sa Panginoong Kristo, nagre-reflect yun, nangangahulugan yun na napupuot din sa Amang Diyos. Una nilang kinapuutan ng Panginoon Kristo. Pagkatapos nun, ay napupuot din sila sa mga na kay Kristo, sa mga mananampalataya kay Kristo. So yun po mga kapatid, no? Kaya dahil dyan, yung mga Christians na napupuot sila kay Kristo, damay tayo ng mga Christians, ay nakakaranas tayo ng mga pag-uusig mula sa sanlibutan. At yun ay natupad, mga kapatid, noong unang panahon pa hanggang ngayon ay natutupad yan. Nakita natin sa kasaysayan ng daigdig, sa kasaysayan ng mga Kristiyano, marami ang nausig at marami pa ang umabot sa kamatayan dahil sa pag-uusig, dahil nga napupuot sila kay Kristo, napupuot din sila sa mga kay Kristo. Atin pong itutuloy mga kapatid, yung dalawang huling talata ng chapter 15, tatagos tayo hanggang sa unang tatlong talata ng chapter 16. Wala naman chapter number mga kapatid, di ba? Yung original na Biblia na nasulat sa wikang Grego. Kaya madalas tayo kumukuha sa dictionary ng Grego, yung New Testament. Noong una wala namang numero eh. Nilagyan lang ng mga numero yan ng mga naging translators ng Biblia. Wala naman diferensya yun at nakatulong nga yun eh. Yung paglalagay ng numero para madali natin mapuntahan kung anong part. Imagine ninyo kung walang verse sa chapter numbers ng Biblia. Napakahirap maghanap. Di ba? Kaya maganda o systematic. Okay lang yun. So okay lang kung tatagos tayo dire-diretso parang isang eksena lang kasi ito mga kapatid. Di ba? Alam natin na ito yung mga huling tagubilin ng ating Panginoon Kristo doon sa 11 alagad niya na natira. Ito yung nagsimula pa sa chapter 13, mga kapatid.
Dire-diretso to, mga kapatid. Parang isang eksena lang yan. Dire-diretso na sinabi ng Panginoon Kristo. So, nakita natin nung nakaraan tungkol sa pagkabuot ng mundo, sa bahaging ito naman ng ating aralin. Ewan ko kung napansin ninyo sa pagbasa natin ng mga talata kanina, na sa pagpapatuloy ng ating pagbasa, nakita po natin na sa kabila ng pagkabuot ng mundo, dapat pa rin tayong magbigay ng patotoo o testimonya sa mundo tungkol sa mga katotohanan tungkol sa ating Panginoon Kristo, tungkol sa kaligtasan na dala-dala ng ating Panginoon Kristo. Kaya yung title natin ngayon magpatotoo sa mundong napupuot. So hindi common napupuot sila sa atin, ay ituturing natin sila mga kaaway, kahit kaaway ang turing nila sa atin, o sabihin na natin talagang mga kaaway sila, pero hindi yun ang mga kapatid, ang makabibigil sa atin para maawa tayo sa kanila, para sila man ay matuto ng katotohanan na ating natuto. Kaya yan po mga kapatid, yung pinakadiwa ng title natin, magpatotoo sa mundong napupuot. Simulan na po natin ang ating pag-aaral, isa-isahin po natin ang bawat parirala at salita dito sa nabasa nating mga main verses. Ang sabi dito, subalit kapag dumating na ang mga aliw, no? Na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu na katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. So nagsimula ang talata sa salitang subalit. Simpleng-simpleng salita lang yan, pero kahit konti lang yan, makita natin na kaya ganyan ang simula niyan, ibig sabihin, meron siyang direktang koneksyon. Di ba? Sa nakaraang sinabi ni Jesus. Ano ba yung nakaraang sinabi ni Jesus? Di ba yung tungkol sa pagkapuot ng mundo, yung lesson natin na nakaraan? Yung pagkapuot ng mundo kay Jesus at sa mga mananampalataya sa Kanya. Ibig sabihin, sa ganoong sitwasyon, kahit na gano'n ang sitwasyon, parang ganyan na sinasabi ng Panginoon, kahit ang mundo ay napupuot sa Kanya at sa atin, ang sabi niya, subalit kapag dumating na ang mga aliw na aking susuguin sa inyo, mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama. Okay? Isa-isa lang natin to mga kapatid. Madali naman pong unawain. So dito ipinapahiwatig ni Jesus na sa gitna nga ng mga mangyayaring mga pag-uusig sa mga mananampalataya, kahit na uusig tayo, ay mangyayari itong mga bagay na kanyang sinasabi rito. Sa kalagitnaan maaaring sa simula pa lang, o gitna, somewhere there, mga kapatid, sa halos kaalinsabay ng mga pangyayaring yon, ay ang sabi rito, ay isusugo ng Panginoong Hesukristo ang mga aliw. Yung Espiritu na katotohanan, alam po natin kung sino yon. Yan po ay walang iba kundi ang Holy Spirit. So susuguin niya mula sa Ama yan. At yung salitang mula sa Ama, 2 beses niyang nabanggit dito na lumalabas lang dito mga kapatid. Pagdidiin lang niya. Naggaling sa Diyos yan. Susuguin ko yan. Yan yung sinasabi ni Jesus nun sa John 14:15 hanggang 16 na kung tutuparin natin ang mga utos niya at ay hihingi siya sa Ama na ibigay sa atin ang Holy Spirit na makakasama natin magpakilanman. Di ba? Paalala ko lang mga kapatid, itong nabasa na natin itong mga sa chapter 14 pa lang. Tingnan nyo mga kapatid. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At ihingin ko sa Ama at kayo bibigyan niya ng isang pang mga aliw upang makasama ninyo siya magpakilanman. Yan ang Holy Spirit. So dito ipinapakita mga kapatid, ang Holy Spirit ay ipinagkakaloob sa mga tunay na mga sumasampalataya kay Kristo. Yung mga tunay na sumasampalataya rito, yung mga tunay na nagmamahal kay Kristo. Hindi yung sa bibig lang.
Naipaliwanag na po natin yon mga kapatid, no? Na hindi lang sa bibig ang pananampalataya kay Kristo, kundi tumutupad ng kanyang mga utos. Dahil yun sabi, kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. So yan mga kapatid, kapag ganyan ang ating kalagayan, ay tunay na ipagkakalob sa atin ang Holy Spirit. Lumalabas nga yung Holy Spirit ay binibigay sa tunay na mananampalataya. Kung tunay na mananampalataya ka, automatic darating sa iyo ang Holy Spirit. Hindi ka na kailangan patungan ng kamay ng kung sino mang pastor o kung sino mang obispo o kung sino mang mga ministro, dahil ang nagbibigay ng Holy Spirit ay ang ating Panginoong Hesukristo. So, balik tayo doon sa 15:26. So, kapag dumating na ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama. Ibig pag nangyari daw yon, no? O sa pangyayari na magkakaroon ng pag-uusig, darating sa kanila yung Holy Spirit at sa kasaysayan nga, bago pa magganap yung pag-uusig, dumating ang Holy Spirit. Alam niyo yung talatang ito mga kapatid at yung susunod na talata, no? So 26 to, pati yung 27, magkaduktong yan sa diwa. Magkaisang diwa yan eh. Ang diwa ay tungkol sa pagpapatotoo. Yung pagpapatotoo, yung pag-testify tungkol sa ating Panginoon Kristo. Bakit ba sinugo? Dito, matatanong natin, no? Para mahuli natin, no? Bakit ba isusugo ang Holy Spirit? Bakit ba siya darating na susuguin na Jesus na galing sa Ama? Ang sabi, no? Na mula sa Ama, pagdating daw niya, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Sa mga kapatid, yung Holy Spirit ang magte-testify tungkol kay Kristo, ang maghahayag tungkol kay Kristo. Pero tingnan natin, sa buong kasaysayan ng Bagong Tipan, no? Paano ginawa? Nagawa at ginagawa, kasi hanggang ngayon, ginagawa yan ng Holy Spirit. Paano ginagawa yan ng Holy Spirit? Nangangaral ba ang Holy Spirit ng diretso sa mga tao? Hindi po, di ba? Diretso bang nagsasalita ang Holy Spirit? Kasi pag sinabing nagpapatotoo, nagte-testify ka. So nagsasalita ka, either nangangaral ka, nag-aayag ka, nagsishare ka, no? Wala tayong mababasa na yung Holy Spirit nangaral sa publiko, no? Meron tayong mababasa na nag-utos ang Holy Spirit kay Felipe, halimbawa. Di ba? Pinakikilos ng Holy Spirit, no? Yung mga nababasa nating nangaral tungkol kay Kristo, yung mga nagpatotoo tungkol kay Kristo, una-una, yung mga apostol. Yung mga apostol. Pero hindi lang sila nangaral tungkol sa Panginoon Kristo. Maging yung mga alagad na natuto sa mga apostol, nagbigay ng mga patotoo tungkol sa ating Panginoon Kristo. Kaya, yung sumunod na talata, mga kapatid, may kaugnayan yan. Kasi hindi naman totoo yung Holy Spirit ang magpapatotoo. Kasi, pinupush niya, in-inspire niya ang mga mananampalataya. Binibigyan niya ng kapangyarihan ng mga mananampalataya para magpatotoo tungkol sa ating Panginoon Kristo. Kaya yung sumunod na talata rito, mga kapatid, ang sabi rito sa 27, at kayo rin, yung mga kausap ng Panginoon Kristo, yung mga apostol, ay magpapatotoo. Magpapatotoo din sila. Yung mga apostol, bakit sila magpapatotoo? Sapagkat kayo'y nakasama ko buhat ng pasimula. Yung mga apostol ay kasama ni Kristo buhat ng pasimula ng alin? Ng pangangaral ni Kristo sa lupa. Diba? Napag-aralan natin yan, John, sa Ebanghelyo ayon kay Juan. Diba? Tinawag niya isa-isa yung mga apostol sa bungad ng kanyang pangangaral. Actually, bago siya nagsalita sa publiko, talagang may napili na siya mga ngilan-ngilan na mga apostol yun, di ba? Yung mga apostol, mga kapatid, kasama ni Kristo. Buhat, yung 11, no? 11 na lang kausap niya dito. Actually, kasama rin si Judas. Pero ang kausap niya rito yung 11 na lang. Dahil umalis na si Judas. So, kasama ni Kristo yan sa loob ng 3.5 years halos. Hanggang, alam nyo, hanggang sa umakyat siya sa langit. Isipin nyo, talagang saksi itong mga apostol hanggang sa umakyat siya sa langit. Pero actually, mga kapatid, sa kasaysayan hindi lang yung mga apostol na nakasama riyan. Pero yung talagang direkta, no? Nakasama ni Jesus kahit in private, yang mga apostol. Sila na mga apostol,
yung mga pangunahin na nagpapatotoo sa pamamagitan ng pangangaral. Hindi yung Holy Spirit, pero credit yon sa Holy Spirit sapagkat yung Holy Spirit ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan para magawa nila ang pagpapatotoo. Kaya nasabi kanina na magpapatotoo ang Holy Spirit tungkol sa ating Panginoon sa Kristo. Tingnan nyo ang connection nito dito sa mga gawa ng mga apostol. Ito mga ilang minuto na lang mga kapatid, ilang minuto na lang ay aakit na si Kristo sa langit. Minuto na lang, yes. Tingin ko wala lang isang oras no? Tingnan nyo mamaya. Sabi rito, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. No? Salita ni Jesus yan. Konting-konting minuto na lang. Sabi ko nga, halos wala ng isang oras yan. No? Pagkatapos siya sabihin niya na tapos na umakyat na si Jesus sa langit. Yung sumunod na talata nga dito sa verse 9 ay umakyat na talaga siya sa langit. No? Pero tingnan muna natin dito. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Ano ang kapangyarihan na tatanggapin nila? O kaya ano ang mangyayari sa kanila kapag tinanggap nila ang kapangyarihan na pagbaba ng Espiritu Santo? Ito ang mangyayari sa kanila. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. So magiging saksi nila o magiging saksi sila. Magpapatotoo sila simula sa Jerusalem hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. At ito ay nagganap nga sa kasaysayan nang bumuhos na ang Holy Spirit doon sa chapter 2, chapter 1 yan, ng mga gawa. Pagdating sa chapter 2, yung bungad pa lang nun, ay naging makapangyarihan na yung kanilang pangangaral na yung mga unang alagad sa pangunguna ng mga apostol. Hindi lang mga apostol lang nangaral doon. Sila lang yung nangunguna. No? Marami. Actually, binigay ang bilang. 120 sila ron. Yung bumaba yung Holy Spirit. So dito nakita natin mga kapatid, yung mga patotoo na mga apostol, maging yung mga hindi apostol na direktang nakasama ng mga apostol, no? Naunawaan nyo? Yung mga apostol, direktang nakasama ni Jesus. Tapos may mga mananampalataya na natuto rin sa mga apostol diretso. Gaya ni Lucas, nakasama ni Pablo sa kanyang mga paglalakbay upang mangaral sa mga hintil. Si Lucas yun Kasama ni Pablo doon sa mga gawa ng mga apostol dito sa Acts. Magmula sa chapter 11, kasama niya si Luke. Kaya natala ni Lucas, karamihan yung mga sa Acts of the Apostles, yung mga activities na nagawa ni Apostol Pablo, yung mga missionary journeys, kasama si Lucas. Si Santiago na kapatid ng Panginoon. Si James, sumulat ng James. At si Judas, hindi yung Iscariote, yun yung kapatid din ng Panginoon. Hindi rin apostol yan. Yung sumulat ng Judas dito sa New Testament. Ibig sabihin, mga kapatid, ay hindi lamang ang mga apostol, nagsisulat sila. Nababasa natin dito sa banal na kasulatan. Talagang nagpatotoo sila in verbal and in writing. At yung kanilang mga writings, mga kapatid, yun ngayon ang nagsilbing pundasyon ng mga kasulatan sa bagong tipan na pinagkukunan natin ng mga aral o doktrina. Yan mga kapatid ay yung Biblia sa New Testament. Resulta yan ng utos ng Panginoong Jesus bago siya umakyat sa langit. Yung tinatawag na The Great Commission. So, The Great Commission yung dakilang pag-aatang. May kaugnayan yun sa pagpapatotoo din. Yung patotoo kasi, pag siya patotoo, ipinangangaral mo, isinishare mo, ibinabahagi mo, nagpapaliwanag ka tungkol sa ating Panginoong Kristo.
Ito yung Great Commission. No? Palagi nating pinapaalala ito, mga kapatid, para maidiin sa ating mga isipan na tayo, kahit hindi tayo mga apostol, bahagi tayo rito na tayo'y palaganapin natin ang salita ng Diyos. Ito, bago din umakyat ang Panginoon Kristo sa langit, sa record naman ni Mateo, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Madalas natin basahin to, di ba? Gawing alagad ang lahat ng mga bansa, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ng lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo, at narito ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So nakita niyo, no? Hindi natapos yan sa mga apostol. Ang sabi, yung mga magiging alagad, turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Isipin nga ninyo, kaya ang mga Christians, after ng mga apostol, ay nangangaral ng ebanghelyo. Kahit hindi sila direktang inutusan ng Panginoon Kristo, kundi nababasa kasi natin at natutunan natin sapagkat yun ang ginawa ng mga apostol. Tinuruan tayong sundin ng lahat ng mga bagay na inutos sa kanila. At ang isang bagay na inutos sa kanila ay yung gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Kaya tayo, mga kapatid, nasabi natin, nakasama tayo dyan. Kaya ang tawag ng mga Bible scholars dyan, yung 2 talatang yan, itong binasa natin kanina, yung humayo kayo, gawin ninyong alagad, at itong turuan silang sundin, yung mga magiging alagad, tuturuan sundin, yung mga utos ni Panginoon Kristo, tawag dyan Great Commission. Napakadakila kasi na commission na yan . Yan ang isa sa pinakadakila na magagawa natin, mga kapatid, ay yung akahin natin ng tao na maging alagad ng ating Panginoon Kristo. At ang sabi nga ng Panginoon sa kanila, at narito ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya patay na yung mga apostol, nangangaral pa rin . Dire-diretso pa rin ang pangangaral . Hanggang sa katapusan daw ng panahon. Bakit? Nandiyan yung kanilang mga sulat na nababasa natin. At diyan tayo natututo. So, hindi natapos sa mga apostol lang ang pagpapatotoo tungkol kay Kristos. Kanino tayo nagpapatotoo? Di doon sa sanlibutang napopoot. Di ba? Kaya yung title ng lesson natin . Sa mga hindi mananampalataya, doon tayo nagbibigay ng patotoo. Yung mga natuto ng mga doktrina, aral ng mga apostol, gaya natin, na hindi naman natin pisikal na nakasama ang Panginoon, ngunit natuto naman tayo mula sa mga apostol, ay dapat tayo ay magpatotoo din tungkol kay Kristo. Kagaya nito, yung kausap ni Apostol Pablo, sa babasahin natin talata dito sa 2 Timoteo 1:8, na sa sulat ni Pablo kay Timoteo, si Timoteo, hindi naman niya direkta nakasama si Kristo . Pero ang pag-aatang sa kanya ni Apostol Pablo, mga kapatid, ay sabi rito, huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo, pag binasa natin yung konteksto ng 2 Timoteo, yung sulat ni Pablo sa 2 Timoteo, pag binasa natin lahat yan, mga kapatid, ang isa sa mga major na tema dyan, yung pagpapaalala ni Pablo kay Timoteo ng halaga ng tapang at determinasyon sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kailangan niya ng tapang at determinasyon. Hindi dapat mag-alala, hindi dapat mag-atubili na itong si Timoteo na ipahayag niya ang kanyang pananampalataya sa harapan ng mga pagsubok at mga pag-aalipusta. Yun yung isa sa mga pangunahing tema ng 2 Timoteo. Kaya dito pala makikita natin, sabi, huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon Kristo. Hindi lang para kay Timoteo yan, mga kapatid, kundi yan ay mensahe rin para sa ating panahon. Tayo mga Christians, hindi tayo dapat mahiya. Isama na natin. Bakit ba tayo nahihiya? Dahil natatakot tayo . Yan ang pangunahing dahilan . Yung hiya mo, yung takot mo, nauuwi siya iyan. Dahil natatakot ka, nahihiya ka tuloy. Hindi yung ika nga nahiya na ashamed lang, bagamat ashamed na nakalagay dyan, pero bakit siya nag-arrive sa ashamed? Di ba? Paano siya na-arrive sa ashamed? May takot . Kaya yung encouragement ni Pablo, yung nahaunang talata rin, 1:8 yan, babalikan natin. Yung 7,
atras tayo ng konti mga kapatid para makita nyo yung bakit ba nasabi ni Pablo, huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo. Naunang talata dyan, ang sabi, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Yung Espiritu Santo, na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos kapag nanampalataya tayo kay Kristo, ibinigay yan sa mga mananampalataya. Sa pagkakabigay sa atin ng Holy Spirit, binigyan tayo ng espiritu ng, sabi riyan, ng kapangyarihan at hindi kaduwagan. Di ba? Kung natatandaan niyo, yung binasa natin kanina, di ba? Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan doon sa Gawa 1:8, yung unang parirala ron. Tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. Kaya tayo mga kapatid, kung alam natin yan, dapat sampalatayanan natin yan para umabot tayo dyan na hindi natin ikahihiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon Kristo. Pagpapatotoo nagkakaintindihan tayo sa salitang pagpapatotoo. Yun yung ikukwento mo, yung buhay, mga aral, doktrina ng ating Panginoon Kristo, kung paano niya tayo sinagip mula sa kamatayan, kung ano ang halaga ng bisa o halaga ng pananampalataya kay Kristo at bisa ng pagkabuhos ng dugo. So marami tayong kukwento, no? Akahin natin ang tao, kumbinsihin natin ang mga tao, yan yung pagpapatotoo. Talagang pinatutunayan natin na totoo yung mga aral ng Panginoon Kristo na dapat paniwalaan ng mga tao kung nais nilang wag mapunta sa dagat-dagatang apoy. More or less, ganyan mga kapatid. Yung mga sinasabi natin kapag tayo nagpapatotoo sa ating Panginoon Kristo. Yung talagang nagte-testify tayo para sa hukuman. Tayo yung nagsisilbi na witnesses na totoo nga ang ating Panginoon Kristo. Di ba? At ang sabi pa rito, ni sa akin na bilanggo niya. Bakit ganyan ang salita ni Pablo? Ni sa akin na bilanggo niya. Si Pablo ay bilanggo ni Kristo. Pero hindi literal na bilanggo siya ni Kristo. Dahil hindi naman siya literal na pinakulong ni Kristo. Di ba? Ang pagkabilanggo ni Pablo kay Kristo ay dapat natin kunin sa spiritual o makasagisag na pananalita. Ika nga, figurative yan pag sinabi niyang ako bilanggo. O sa maikling pananalita mga kapatid, pwede nating gawa na isang lesson yan, pero sa maikling pananalita mga kapatid, kaya nasabi ni Pablo na siya ay bilanggo ni Kristo, ay dahil ang kanyang buhay ay buong buo na inialay niya kay Kristo. Talagang naging masunurin siya sa ating Panginoong Kristo. At bukod dyan mga kapatid, yung figurative side nun, no, yun, at yung literally mga kapatid, ang setting nitong sulat, si Pablo mga kapatid ay literal, physical na nakabilanggo sa Roma. Hindi dahil nakagawa siya ng krimen o anumang kasamaan, kundi dahil sa pangangaral, dahil sa pagpapatotoo tungkol sa ating Panginoon Kristo. Parang dito mga kapatid, sabi niya, huwag mo ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya. Bigyan mo ka rin mahiya. Huwag kang mahiya din sa akin na nakakulong ako ngayon dito, di ba? Kasi pwedeng masabi na ibang mga tao kay Timoteo na kasama ka pala ni Pablo na nakakulong ngayon sa Roma dahil sa pangangaral kay Kristo. Di ba ikaw nangangaral din kay Kristo? Baka mamaya ikaw na susunod na makukulong. Parang something like that yan, mga kapatid. Di ba? Kaya sabi ni Pablo, mahiya, nakasama mo ako na mangangaral ka rin na katulad ko. At maaari din naman at si Timoteo, mga kapatid, mabawasan ang kanyang kalooban, ang kanyang lakas ng loob. Maaring matakot siya. Dahil ito si Pablo na kanyang mentor, ika nga. No? Natuto siya ng gusto kay Pablo. No? Ito si Pablo, yung teacher niya, nakakulong dahil doon sa mga itinuro niya sa akin. Di ba? Parang ganun yan. Dahil sa pangangaral Ebanghelyo, nakulong. Ako nangangaral. Sin-encourage siya na baka mamaya itong si Timoteo, mawala ng kalooban. Kundi ang payo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo. Ano yung message niya, tandaan nyo, binabasa natin ito, kay Timoteo sinasabi, dapat natin kunin yan, mga kapatid. I-internalize natin sa ating mga sarili. Kasi nararanasan din natin yan Yung nahihiya ka, natatakot ka, no? Huwag ka mahiya, huwag ka matakot. Kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo.
makipagtiis, maraming paghihirap mga kapatid, na maaaring maranasan natin dahil sa paninindigan natin sa ating pananampalataya kay Kristo. Lalo na kung tayo nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoon sa Kristo. Di ba napag-aaralan natin yung pag-uusig? Dumarating yan. Ang mga nais na mabuhay na may kabanalan kay Kristo ay daranas ng pag-uusig. Ngayon, kung tahimik ka ng Christians, hindi mo inihahayag na ikaw ay Kristiyano, hindi ka nagmimisyon, at kung hindi halata na ikaw ay Kristiyano, talagang hindi ka mauusig, wala kang titiisin alang-alang sa Ebanghelyo. Hindi naman mangungonbensing ka ng tao, isi-share mo yung pananampalataya mo na kadalasan salungat sa pananampalataya ng sanlibutan. Talaga mauusig ka. Kaya sabi, makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo. Magtiis tayo. Sa English niya, but be thou partaker of the afflictions of the gospel. Affliction, partaker, ibig sabihin, kung literal yan, ngunit ikaw ay makibahagi sa paghihirap ng Ebanghelyo. May paghihirap sa Ebanghelyo. Kaya tayo, hindi tayo naniniwala sa aral ng mga health and wealth gospel and prosperity gospel. Na kapag ikaw daw ay isang Kristiyano, hindi ka na maghihirap. Ito nga, sa pangangaral mo lang ng Ebanghelyo, meron kang mga bagay na titiisin. Pwede ka maghirap dyan. Pwede ka mamatay nga dyan. So nakita nyo, no? Dito nga mga kapatid, meron tinatawag na afflictions of the gospel. Ngayon, paano natin naharapin yan? Nandyan din, no? Ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Nahuli, pindot ko na afflictions of the gospel. Ayon sa kapangyarihan ng Diyos. So, ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin lang yan, kung dire-diretso natin binasa yan, ibig sabihin lang yan, mga kapatid, ayon sa kapangyarihan na ibinibigay ng Diyos, ay haharapin natin ang mga paghihirap alang-alang sa Ebanghelyo. Ibig sabihin, dito inaaralan ni Pablo na maaari tayong humanap ng banal na lakas upang itaguyod natin yung pangangaral ng Ebanghelyo. Ibig sabihin, maaari tayong humiling sa Diyos, umasa tayo ng kalakasan sa Diyos ng kapangyarihan at hindi sa ating sarili. So yan po mga kapatid. At kayo rin ay magpapatotoo. So, hindi lang para sa mga apostol yan. At yan may kaugnayan nga doon sa Holy Spirit, mga kapatid. Magpapatotoo yung mga apostol sa tulong ng Espiritu Santo. Nakakuha yan, sa 15:26 kasi, darating ang Holy Spirit para magpatotoo sa ating Panginoon Kristo. Tapos biglang sinundan ni Kristo na at kayo rin ay magpapatotoo. Kasi tutulungan sila ng Holy Spirit na magpatotoo. So yun po mga kapatid. Yan yung nasa chapter 15. Yung 16:1 hanggang 3, gagawin natin yung aral mensahe. Sa mga kapatid, 3 talata na lang. Gawin natin aral mensahe. May connection Dire-diretso to At sabi, ang mga bagay na ito'y sinabi ko sa inyo upang kayo'y huwag matisod. So, ano ba yung mga bagay na yan? Lahat na natutunan natin. Mula noong chapter 13. Lahat yun. Dahil mga huling tagubilin, isang eksena lang mga kapatid. Kasama yon. Lalo na, itong huling sinabi ng Panginoong Kristo tungkol sa pag-uusig na manggagaling sa sanlibutan, uusigin tayo mga Christians, at tungkol sa pag-witness natin, sa pagte-testify natin, sa pagpapatotoo natin sa napupuot na mundo. Kaya niya sinabi yan upang huwag kayong matisod. Ibig sabihin, para hindi tayo, ano ba ibig sabihin matisod? Stumbling, no? Natisod, tumumba ka. Bakit? May natapakan ka O kaya napada ka sa lubak. Sa literal yun, di ba? Yung salitang tisod. Pero sa spiritual na gamit ng salitang matisod o stumbling o stumble, di ba? Sa spiritual na gamit niya ng bagong tipan, maging sa buong Biblia, ay yung pag natisod ka, ibig sabihin, nagkasala ka. Sumemplang ka sa pananampalataya. At maaaring mauwi yun sa pagtalikod sa pananampalataya. Mga bagay na ito yung sinasabi niya, o sinabi ng Panginoon,
para wag tayong matisod. Ibig sabihin, paunang salita yan eh. Alam natin na mangyayari. Kaya kapag dumating, hindi tayo masusurprise, hindi sasama ang loob natin. Di ba? At isipin natin yung sinabi ng Panginoon doon sa Sermon on the Mount sa 5:11. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mapalad daw tayo kapag naranasan natin yan ng dahil kay Kristo, ha? Hindi yung nausig ka dahil nakagawa ka ng krimen. Hindi. Kung ikaw ay nausig dahil sinisikap mong masunod ng ating Panginoon Kristo, ang sabi rito, mapapalad kayo. Kaya instruction yan, sumunod na talata, magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. So mapalad tayo, mga kapatid. Di ba? Magalak daw tayo. Matuwa ka kapag ikaw ay nausig, napintasan ka dahil nagmimisyong ka, nag-aakay ka ng mga kaluluwa kay Kristo, pinintasan ka ng kapitbahay mo, pinagsalitaan ka ng masama, pinagbintangan ka ng masama dahil tinutupad mo ang tungkulin mo na magpatotoo tungkol sa ating Panginoon Kristo o kaya sa pamumuhay mo na bilang isang Kristiyano. Alam niyo yung bagamat dito, pangangaral ang pangunahin na paraan ng pagpapatotoo. Yung buhay natin, kapag tayo namumuhay na ayon sa prinsipyo na itinuturo ng Biblia na ninindigan tayo, isang paraan yan ng pagpapatotoo rin na nagre-reflect sa buhay natin sa araw-araw ang mga aral ni Kristo. Nagpapatotoo tayo din noon, mga kapatid. So ito, sinabi ng Panginoon Kristo yan. Yung mga bagay na pa pwede nating maharap, no? Para wag tayong matisod. Ang sabi pa nga rito, mga kapatid, no? Tingnan nyo, sumunod na talata. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Natupad dito, mga kapatid. Hindi lamang sa mga apostol, sa mga Hudyong Kristiyano yan, no? Hindi lamang sa mga apostol, kundi mga Hudyong Christians. Ibig sabihin, kasi sila naman yung pumapasok sa sinagoga. Sila yung may sinagoga, yung mga Hudyo. At talaga pinalaya sila. Kita natin paano kinaladkad palabas si Pablo. Di ba? At nangyari yan sa mga kasaysayan sa mga Hudyong Kristiyano. Tapos ito, pangkalahatan din to. Talagang darating ang oras na ang sinamang papatay sa inyo ay mag-aakalang naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, sa kasaysayan, mula sa mga tala ng Biblia, diyan pa lang sa record ng Biblia, sa Acts of the Apostles, hanggang sa panahon natin ngayon, maraming Christians ang umaabot sa kamatayan dahil sa pag-uusig lang sa kanilang pananampalataya kay Kristo. May mga taong maging sa panahon nga natin ngayon, mga kapatid, may mga reliyon sa panahon natin nakapaligid sa atin, handang pumatay sa ngalan ng kanilang reliyon. Isipin nga ninyo, pero hindi tayo ganoon, mga kapatid. Katulad nung naganap sa kasaysayan, sa Christian religion lang muna. Sa ibang reliyon, meron, di ba? Yung mga extreme na nagde-declare ng jihad, mga Islam. In fairness naman sa mga Islam, kanya-kanyang interpretasyon yan nung Quran nila. Kasi nabasa ko, may mga Islam na hindi naniniwala doon sa digmaan na jihad na papatay ka. Yung iba, yung ibang Islam, ininterpret yun. Hindi literal yan. Yan yung sa buhay mo. Yung magpakatino ka sa buhay mo, sumunod ka sa Diyos. So, iba-iba interpretasyon. Pero may mga taong ganun. Katulad din sa Christian religion, may mga tao na ang interpretasyon sa pagpatay nila ay naglilingkod sila sa Diyos. Maging sa mga Hudyo na inaakala nila, papatay sila sa ngalan ng Diyos. Nangyari ho yan. Yung panahon lang ni Pablo, di ba? Isa na nga si Pablo nung araw. Yung ginawang pag-uusig ni Pablo sa mga Christians noon, di pa siya Kristiyano. Iniisip niya, naglilingkod siya sa Diyos. Kaya niya ginagawa yun, di ba? Yung kasamaan ni Pablo, hindi yung kasamaan na magnanakaw siya o kriminal siya. Yung naging kasamaan ni Pablo ay yung inusig niya, yung mga Kristiyano, at sinasang-ayunan niya yung pagkabilanggo, pagpatay sa kanila.
Gaya nung pagpatay kay Esteban. Ibig sabihin, mga kapatid, ginagawa nila yun, niisip nila, katulad sinasabi rito, darating ang oras na sino man papatay sa inyo ay mag-aakalang naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Alam niyo ba, mga kapatid, minsan sa reliyong Kristiyano, sa madilim na kasaysayan ng Christian religion, yung simbahang Katoliko, mga kapatid, ay nagdeklara at naglunsad. Yung Vatican naglunsad ng, sa pangunguna ng Papa yun, Papa sa Roma, ng tinatawag na Holy Wars, plural, maraming war, mga banal na digmaan, physical na digmaan yun, mga kapatid. At ito ay talagang patayan laban sa mga protestante. Sa Europa po naganap yan, noong mga panahon ng 16th, 17th, at 18th century. Tinawag din yan, mga kapatid, pag binasa nyo, search nyo sa internet, tinawag din yan na Wars of the Reformation. Panahon yan ng pagtutol nila Martin Luther, dating Catholic monk na humiwalay sa simbahang Katoliko. No? Doktrina ang tinutulan ni Martin Luther. Pero ang ganti sa kanila, dahil dami niya na-convince, naglunsad ang simbahan ng tinatawag na Inquisition. Ano yung Inquisition? Pag-uusig yan hanggang kamatayan. May kasamang torture yan bago ka mamatay. Lahat ng lumalaban sa Iglesia Katolika. Naganap ang lahat ng yan, mga kapatid, dahil inaakala ng mga namumuno sa church noon, ng Catholic Church. Noon ngayon hindi na iniisip nila yun, ginagawa nila yun sa ngalan ng Diyos. Ibig sabihin, nadungisan din ng kasaysayan ng simbahang Katoliko dahil marami silang pinapatay na mga protestante ng mga panahon na yun. Milyon, mga kapatid, sa Europa yan. Umabot pa nga sa Pilipinas yan . Saliksikin ninyo yung kasaysayan. Sino ang nagtulak para ipapatay si Rizal? Yung gobyerno ba? Hindi, di ba? Yung mga praile. At sapagkat pag binasa nyo yung Noli Me Tangere, talagang tinututulan ni Rizal din ang ibang mga, hindi lang mga pag-uugali, kundi pati aral ng simbahan. Pasensya na kayo kung Katoliko kayo, mga kapatid. Nagsasalita lang ako ng katotohanan. Kung gusto niyo magtanong tungkol dyan, mag-message lang kayo. Pero ngayon, hindi ko kayo masasagot. Mag-message kayo at sasagutin namin kayo. Personal. Totoo yan. Nagkaroon ng ganong kasaysayan ang simbahang Katoliko. Yan po nakakalungkot yan, mga kapatid. So, ganun talaga. Kasi sinabi nga ng Panginoon Kristo na darating ang oras na yung mga Christians, mamamatay sila. Na yung papatay sa kanila, iniisip nila, naglilingkod sila sa Diyos. O yan ang isa sa mga resulta kapag ikaw magpapatotoo sa mundong napupuot. Mapupuot nga yung mundo. Maaring umabot sa kamatayan yan. Pero kinakailangan pa rin tayong magpatotoo. Ganun yung lumalabas sa lesson natin. Ito yung encouragement lang sa atin ng Panginoon Kristo. Maganda yung alam natin ang nangyayari at alam natin ang possible na mangyari. Para pag dumating yon, hindi tayo caught in surprise. Alam natin inaasahan na nga natin yan Okay lang yun, mga kapatid. Mapapalad daw tayo. Magalak tayo kapag naranasan natin yan. Hanggang sa panahon nga na Antichrist, di ba? Napag-aralan natin ang Revelation. At ang sabi rito, ang mga bagay na ito ay gagawin nila sapagkat hindi nila nakikilala ang Ama o ako man. Kaya nga, akala nila, naglilingkod sila sa Diyos, hindi naman pala. Pero magpapapatay ka dahil iniisip mo, matutuwa sa iyo ang Diyos. Na pumatay ka dahil sa dinidepensahan mo ang pangalan ng Diyos. Maliho yun, mga kapatid. Sa iyo, mga kapatid. Nakita nyo, ang mga bagay na ito yung gagawin nila. Hindi nila kilala ang Ama. Hindi rin nila kilala ang ating Panginoon Kristo. Sapagkat kung kilala nila, hindi nila gagawin yan. So, yun po, mga kapatid. Kaya mga nagsasabi, kilala nila ang Diyos at hindi naman sumusunod sa ating Panginoon Kristo. Hindi nakukuha yan sa salita na kilala mo ang Diyos. O kilala mo si Kristo. Yan, sumusunod ka sa kanyang mga utos. Kaya mga kapatid, magpatuloy lang tayo sa ating mga ginagawang pagmimisyon
pagpapatotoo tungkol sa ating Panginoon Kristo. Mentionin natin ang napupuot na mundo. Akayin natin sila sa ating Panginoon Kristo para sila man ay magkamit ng kaligtasan. Ganon din naman tayo nung araw, di ba? Kasama tayo dun sa mundong napupuot. Yung napupuot, maaaring hindi ka diretsong galit sa Diyos, pero sumusuway tayo sa mga utos para tayo nakikipag-away nun sa Diyos kapag ikaw ay namumuhay sa kasalanan Ganun lang yun. Yung idea ron, mga kapatid. Ibahagi natin sa mga napupuot o sa napupuot na mundo ang kaligtasan. Dahil sila man, mga kapatid, mahal din ng Diyos. Katulad din natin, minahal tayo ng Diyos. Kaya nga inutos Imagine niyo inuutos pa sa atin ng Panginoon na yung napupuot na mundo ay kinakailangan maakay natin, ikwento natin ang tungkol sa kaligtasan. Ibig sabihin talagang mahal ng Diyos sa mga tao. Kaya nga isinugo si Kristo sa sanlibutan, sa isang makasalanang sanlibutan. Sa sanlibutang hindi karapat-dapat kasama na tayo ron. Kaya isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun po mga kapatid, sa ating aral mensahe. Andiyan po natatapos ang ating aralin ngayon. Naway pinagpala tayo ng mga nadinig natin ng mga salita ng Diyos at magkaroon nito na katuparan, mga utos na nakita natin dito at paninindigan, magkaroon niya ng katuparan sa ating mga buhay. Tulungan tayo ng Panginoon. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon, tayo po yung muling manalangin.